Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Naging komplikado at masalimuot ang mga nangyari noong nagdaang taon na naglagay sa lubhang kontrobersiya sa mga sangay ng ating gobyerno lalo na sa Department of Public Works and Highways o DPWH na nagkaladkad na mga pangalan ng mga matataas na opisyal sa ating gobyerno. Nabulgar ang bilyon-bilyon na pera sa national budget ng 2025 na ninakaw na para sana sa mga proyekto ng DPWH na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Ngayong pagpasok ng taong 2026 ay mas inaabangan ng taong bayan ang kilos ng Administrasyong Marcos hinggil sa mga senador, kongresista at iba pang mga opisyal ng DPWH at Commission on Audit na pinangalanan at itinuro ng mga witnesses na ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure at Blue Ribbon Committee ng Senado sa kanilang isinagawang pagdinig in aid of legislation. Kahapon, mismo si Senator Amy Marcos ang nagbunyag hinggil sa pagpapakaso at pagpapaaresto ng Ombudsman at Sandigan Bayan sa mga kasamahan niya sa minority sa Senado na sina Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla, pati na rin ang tatlong mga kongresista na dawit din sa korupsyon sa mga flood control projects. Ayon kay Amy Marcos ay sa darating na January 15 ay formal na di umano silang kakasuhan. Matatandaang ipinatawag ng Department of Justice or DOJ sina Villanueva, Estrada at Revilla para sa sinasagawang preliminary investigation. Ito ay sa pena para sa mga akusado. Nag-file sila ng counter affidavit at mariing pinabulaanan ang umano'y mga paratang sa kanila. Subalit, ipinagtataka ngayon ng marami at kung bakit hindi sinali si dating Senate President na si Chis Escudero, gayong isa siya sa mga itinuro ng state witness na dating Undersecretary ng DPWH na si Roberto Bernardo. Na ayon sa ibang mga netizens ay mukhang ginagamit na ni Escudero ang mga galamay nito sa administrasyon upang hindi ito mapabilang gayong malinaw ang mga ebidensya laban sa kanya. Mukhang pinaghahandaan ng mga senador sa minority ang pagwawalis sa kanila sa Senado. Si Senator Bato de la Rosa ay hindi na nagpapakita dahil anumang oras ay maaaring aaristuhin ito ng Interpol at dadalhin sa ICC dahil wala pang desisyon ang Supreme Court sa TRO na hiningi ng kampo nila na pigilan ng ICC na ipaaresto ang mga may kaso sa International Court. Si Senator Bongo naman ay nangangamba din dahil ayon sa ICC ay maaaring kakasuhan din ito ng crime against humanity dahil sa partisipasyon nito noong war on drugs at AJK ng nagdaang administrasyon ng mga Duterte. At ngayong buwan ng Pebrero ay nagbabadya ang muling pag-file ng impeachment cases sa Kamara laban kay VP Sara Duterte hinggil sa umano'y misuse ng confidential funds, graft at plunder noong ito'y DepEd Secretary pa. O ito mga kabunyog, mga kababayan, kakasuhan na umano sa January 15. Kakasuhan na umano sila Revilla, sila Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva. Ang hindi lang kasama si Chis Escudero, hindi pa. Ito'y ayon mismo sa kasamahan nila. Kasamahan nila mismo ang nagsabi nito. Kasamahan nila sa minorya ng Senado. O, yan ha. Hindi ito galing sa hindi ito galing sa chismis. Sabi ito ng kasamahan nila. Kung hindi magkatotoo yan, di bahala yung kasamahan nila. Pero, ang tinutukoy kong kasamahan nila na nagkalat niyan ay si Amy Marcos. Yun. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo kay Amy Marcos. Pero, ang sabi ni Amy Marcos, nakarating daw sa kanya, mga kabunyog, na kakasuhan nga. Ito, yan kay Amy Marcos, interview sa kanya. Yan, tingnan nyo yung caption sa baba. Tingnan nyo yung caption. Anong nakalagay? Senator Amy Marcos, ilang senador at kongresista kakasuhan kaugnay ng flood control scam sa January 15. Siya mismo yan Siya ang nag-anunsyo niyan. Kaya sasabihin na naman yan, mag-iintriga na naman ako. Hindi po. Binabalita ko lang sa inyo na si Amy Marcos, nakasamahan nila Jinggoy, nila Joel Villanueva at sa kanibong Revilla, magkakasama yan, ay nag-anunsyo na January 15. Sabi niya, sabi ni Amy Marcos,
Mga kabunyog, sabi ni Amy Marcos, January 15. Ngayon, pag pinanood nyo yung ano niya na yan, ngayon lang yan, oh, tingnan nyo yung pizza, oh, January 7, 2026. Ngayon lang yan sinabi. Pag pinanood nyo yung ano niya na yan, live na yan ni, ano, ni Amy Marcos, pinangalanan niya mismo. At ang pinangalanan niya ay si Revilla, si Jinggoy, at saka si Villanueva. Anyway, ha? Sabi ni Noy Balde, hindi kaya January 15, 2027? Ha? Anyway, baka mayroong nagpaabot kay Amy na reliable source niya rin na maghanda na sila Jinggoy, sila Revilla at saka si Joel Villanueva dahil kakasuhan na sila. Pero pag kinasuhan naman yan sa January 15, kaso pa lang naman yan, hindi pa yan warrant of arrest. Hindi pa yan warrant of arrest. Mga tatagal pa ng siguro mga 1 week or 2 weeks, pwedeng lumabas na ang warrant of arrest niyan. Ang sinasabi lang dyan, kakasuhan. Kasi sa totoo, sa ngayon talaga kasi, wala pang kaso yung tatlo na yan. Wala pa mga kabunyog. Mayroon sa kanila reklamo, criminal complaint sa ombudsman. Kaya kumbaga ang ombudsman at saka sa DOJ, nagkakandak pa ng preliminary investigation. O ang ibig lang sabihin niyan, by January 15, posibleng may resolusyon na ang DOJ o kaya ang ombudsman. Pag may resolusyon na sila na dapat ng kasuhan ng mga ito, kakasuhan na yan sa Sandigan Bayan. O, pag may kaso na yan sa Sandigan Bayan, saka lang maglalabas ng warrant of arrest. Siguro mga 1 week or 2 weeks after ng makasuhan. Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, si Amy ang nagkalat ng balita na yan. Sabi niya, galing sa kanyang reliable source. Yan, ilang senador at kongresista kakasuhan kaugnay ng flood control scam. Binigay niya ng araw. Sabi niya January 15. Sabi ni Amy. Pinangalanan niya yan. Anyway, ano naman talaga kasi, sapat-sapat na ang ebidensya sa mga yan. Sapat-sapat na. Ano ba ang mga una muna, testigo. Mayroon bang mga testigo? Oo. Mayroong mga testigo. Halimbawa, kay Joel Villanueva. Ang testigo diyan si Bryce Hernandez at saka si Alcantara. Ano 'yon? Testigo 'yan. Ang mga ano naman ang mga ebidensya? Yung mga text messages ni Alcantara at saka ni Villanueva. Yung siyempre may mga proof din yan sila Alcantara at saka Bryce Hernandez, yung mga file sa office nila. Mayroon yang mga ebidensya. Si Jinggoy Estrada naman, ang mga testigo sa kanya, sila Bryce Hernandez at si Alcantara din. Pero, ang medyo mabigat na testigo laban kay Jinggoy Estrada, si Bernardo. Si Bernardo, mga kabunyog, mga kababayan. Ano yan? Kasi si Bernardo, close sa pamilyan lang Estrada yan. Si Yusek Bernardo. Kaya lang, nung naipit si Yusek Bernardo, nagtapat na. Kaya, ano yon? Si Bryce Hernandez, si Alcantara, saka si Bernardo, mga testigo yan laban kay Jinggoy. Marami rin silang mga ebidensya. Ito namang si Revilla, ang testigo diyan si Bernardo. Si Bernardo ang testigo diyan. Ang kay Revilla, sabi ni Bernardo, siya mismo pumunta sa bahay ni Revilla, dala niya yung pera. Nakailang deliver siya ng pera eh. Mayroon ding mga documentary evidence na naman. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, mabigat itong tatlong ito. Ang wala pa, kasi ibig sabihin hindi pa sapat ang ebidensya, si Chis Escudero umano, saka si Nancy Binay, tapos si Nancy Binay, si Grace po, yun, hindi pa. Pero itong tatlo, ayon kay Amy Marcos,
nakaabot daw sa kanya, kakasuhan na ito. Bakit sinabi ni Amy yan? Bakit sinabi ni Amy? Sinasabi yan ni Amy para yung mga supporters nila ay maghanda. Kasi ibig sabihin, itong kasamahan nila ay talagang kakasuhan na. Posible kayang totoo yan? Posibleng totoo dahil napipressure na din ng gobyerno eh. Kasi yung unang pangako nila Boying Rimulya noong December 15, hindi naman nangyari. Kaya kailangan nilang umaksyon talaga at magkaroon na ng resulta kasi nadidismaya na ang taong bayan. Kaya kailangan talagang umaksyon na ng gobyerno. At ang gusto talaga ng mga tao ay politiko na ang makasuhan, hindi na sila diskaya lang. At kung may kakasuhan ng politiko, ito talaga yung mga malinaw na mauuna, Villanueva, Revilla at saka Jinggoy. May 3 pang kongresista, may 3 pa. Yung magkapatid na Yap, si Edvic Yap at saka si Eric Yap at saka si Garjola. O yan. Yan yung mga pinangalanan na. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, si Amy ang nagsabi niyan, pero bakit sinasabi yan ni Amy? Kasi pinag-uusap-usapan na nila sa grupo nila na maghanda na sila kasi makakasuhan na ang kasamahan nila. Mga kabunyog, mga kababayan, yung picture na yan ni Joel Villanueva, kuha yan nung pag-attend niya doon nung January 5, doon sa preliminary investigation ng kanyang kaso sa Department of Justice. Kaya yan mga kabunyog, yan yung latest niyang picture ni Joel Villanueva. Pero kung titingnan nyo, napansin nyo, kabunyog Blooming Lovely, si Joel Villanueva, dahil nagbabasketball yan, kahit sa edad niya na yan, napaka mukha niyan. Pero ngayon, kung makikita mo ngayon sa mukha niya, mapapansin mong stress na stress, Kahit nakatawa yan, tingnan niyo yung buhok niya, namumuti. Tingnan niyo yung buhok niya. Di ba? Kitang-kita mo na apektado siya ng stress diyan sa kanyang yung kaso niya na yan. Minamaliit niya yung kaso niya. Sabi niya, wala naman yung kaso na yan. Minamaliit niya. Ito yung sabi ni Joel Villanueva. Pag-attend niya doon sa preliminary investigation ng kaso niya. Nandito tayo para ipakita ang commitment natin sa due process. Yan yung sabi niya. Para ipakita daw ang commitment sa due process. Yan. Ng legal process. Despite the fact na ridiculous talaga yung complaint. Ang sinasabi niya, yung kaso niya daw, yung sinampa daw sa kanyang kaso, ay ridiculous. Paano niya masasabing ridiculous? Kumbaga ang sinasabi niya, napaka-imposible daw na paniwalaan. Paano niya nasabing napaka-imposibleng paniwalaan? Unang-una, ang pinakatestigo laban sa kanya, si dating district engineer ng 1st District Engineering Office, si Henry Alcantara. Si Henry Alcantara, kaibigan niya, tao niya yan, tao nila yan. Taga doon din sa Bukawi, Bulacan. Ay ang mga Villanueva, baluarte nila yung Bukawi, Bulacan eh. Ang mayor doon, kapatid niya. Tapos si Alcantara, yung district engineer ng Bulacan, 1st Engineering District, ay taga doon sa Bukawi. Tapos ngayon, yun ang testigo laban sa kanya. Marami siyang mga pictures na kasama yun, mga video, text messages. Talagang yun, malinaw naman na tao niya yun eh. At yun ang nagsabi na nagdala siya ng 150 million doon sa rest house na pag-aari ni Villanueva, ang binigyan pa nga yung alias Peng.
At yung si Bryce Hernandez, testigo rin laban sa kanya. Kay Joel Villanueva. Paano niya masasabing ridiculous yung complaint? Ha? Ay, anyway, ha? Ano ito? Actually, mabigat ang mga mabigat ang mga ebidensya talaga, ang mga testigo itong kay Joel Villanueva, Jingo Estrada, ano? Si Bong Revilla, oh. Kahit si Chis Escudero, malakas ang ebidensya kay Chis Escudero. Kaya lang, mukhang ginagamit na ni Chis Escudero ang koneksyon kay Lisa Araneta eh. Pero itong sila Joel Villanueva, si Bong Revilla, Jinggoy, talagang yung mga testimonya ni Bernardo, mabigat. At saka yung testimonya ni Alcantara, ni Bryce Hernandez. Oh. Ang palusot lang ni Joel Villanueva, hindi niya naman daw alam yung projects na yun. Oh. Pero ang pinapatunayan doon, mayroon siyang mga text messages kay Bryce Alcantara, ay kay Henry Alcantara, humihingi siya ng 1.2 billion ang unang hiningi. Ang unang hiningi ni Joel Villanueva na halaga ng projects ay 1.2 billion. Sabi niya kay Alcantara, sabi sa boss mo, ang tinutukoy na boss, si Manuel Bunuan, sabi sa boss mo, bigyan ako ng 1.2 billion na projects. Oh, ganun yung pagkakasabi. Kaya lang, ang available lang daw na pondo na binigay, 600 million. 600 million. Ngayon, ang problema, yung 600 million na yon, ang gusto ni Joel Villanueva, multipurpose buildings yata yung gusto ni Joel Villanueva eh. 1.2 billion na multipurpose buildings. Kaya lang, ang sabi ni Secretary Bunuan ng DPWH, sabi doon kay sabi kay Alcantara, pakisabi kay boss mo, wala na tayong budget eh. Flood control na lang ang nandito. 600 million. Oh. Kaya, yung hiningi na 1.2 billion ni Joel Villanueva na para sa multipurpose, hindi na ibigay yun. Instead, ang ibinigay ay 600 million na flood control. Oh. In-implement doon din sa Bulacan, sa distrito ni Bryce Hernandez. Oh. Kaya ay ni Alcantara. Oh. Kaya ngayon, dahil doon, ang komisyon ni Joel Villanueva doon sa 600 million, 150 million. Binigay niya ni Alcantara doon kay Peng, yung tao ni Villanueva, doon sa rest house. Sa rest house ni Villanueva. Oh. Kaya paano naman sinasabi ni na ridiculous yung complaint? Marami siyang text messages kay Alcantara. Ano ang laman ng messages niya? Ha? Humihingi siya ng 1.2 billion. Sabi pa nga ni Joel Villanueva, wag niya akong sabihan mo ang boss mo, majority floor leader ako. Di ba? Ganun yung conversation dun eh. Tapos, nung hinahanap kung saan ba galing yung pera na 600 million, wala sa NEP. Wala sa NEP. Wala din sa insertions. Alam niyo kung saan galing. Sabi ni Ping Lacson, natuklasan na natin kung saan galing yung 600 million na yon na sinasabing projects ni Joel Villanueva. Alam niyo kung saan galing? Sa unprogrammed. Sa unprogrammed appropriations. Ha? Doon galing. Kaya kumbaga yan talagang mga unprogrammed appropriations na yan ang source ng corruption sa flood control eh. Oh. Ibig sabihin, kinuha yung 600 million doon sa unprogrammed appropriations. At in-implement na yan bilang flood control. Oh. Na income, kung may mga excess ka na income, itago mo na lang siguro. Tapos talaga yung doon sa mga, pero wala pang ganun eh. Wala naman talaga tayong excess na income kasi puro deficit eh. Where will you get the excess income? Di ba, aminado naman ng DOF, lagi tayong deficit. Meron tayong deficit. Sa tax target natin kulang lagi. Kulang. Hindi naman tayo umaabot yung 6.793 trillion na budget na yan. Hindi naman na-collect yan this year. You do your research. Hindi naman na-collect yan. Dapat, 6.793, dapat yun ang na-collect natin. 6.793. Wala nga eh. Aminado pa yung DOF, pinapangutang pa natin.
Diba? So, we have a problem here, ladies and gentlemen. Why will you spend so much, yung income mo kakarampot, then yung expenses mo sobra-sobra. Bad economics, di ba? That's what I'm saying. Yung program na yan, pag nagkapondo, paano ka nga, yun hindi medyo na-explain sa akin. Paano? That's what I was questioning during kaya pag nagkaroon ng break, di ba? Ang tagal. Nagtataka din kayo, bakit ang tagal yung nangyayari? Ilang araw, mayroon pa nga 2 araw na hindi nag-meet yung bike dahil di magkasundo eh. Kasi isa nga doon, dyan sa program na yan, and I was asking them, why do we have, kasi baka may kikitain. Wala nga, di ba, nangungutang tayo. Saan tayo kukuha? Sir, to clarify, yung house by income contingent yung nagpo-push nung unprogrammed? Yeah, parang gano'n. They're saying na kailangan natin na ilagay. Tapos, meron din naman kami sa Senate na mga unprogrammed. Ibig sabihin, hindi sila talaga a priority. Pag hindi priority po yung programa, yung proyekto, doon nilalagay sa unprogram. Di po ba? Pag may excess na, ibig sabihin, hindi siya prioridad eh. Di ba? Kahit tayo din, di ba? Pag sweldo natin, meron tayong yung may mga itinatabi muna para inililista natin. Pag magkapera, pag may nagbigay sa atin, pag nakautang tayo, doon natin ilalagay. Tsaka natin mapopondohan yung itinabi natin. Kasi when I was a journalist, I was like that. Gusto ko bumili ng motor. May pambayad ako ng kotse. Gusto ko bumili ng extra ng motor. Nagtatabi ako dahan-dahan. Pero kung walang pantabi, bakit ko bibilhin yun? Di ba? Hindi mo kaya. And sir, may information na po ba if you will be part of the Joint Congressional Oversight Committee? Napag-usapan na po ba ninyo? Kasi ang proposal po ni Senator Win, mga vice chair daw po ulit yung members. Ay, salamat sa Diyos kung ako'y kasama dyan. And I will really push na kailangan makita namin with our own eyes yung proyekto na yun. Hindi naman lahat kasi dami nun. Pero yung parang randomly. Malaking proyekto, maliit na proyekto, farm to market route, irrigation project, para makita natin, di ba? Okay. Okay, anyway, sir, as vice chairperson ng Blue Ribbon Committee, may basihan po ba yung sinabi ni Senator Amy Marcos na pagdating daw sa pag-iimbestiga kapag ang pinag-uusapan na ay information or evidence against former Speaker Romualdez at iba pang mas mataas sa kanya, parang yung mga minority pinagbabawalan o pinipigilan? Saan po yun? Sa hearing daw ho ng Blue Ribbon Committee. Meron bang ganong observation o may ganun bang policy kayo Hindi na nga nagmi-meet yung minority at majority. Wala nga kaming mga caucus, di ba? So, paano sila mapagsasabihan? Number 2, si Senator Ping, chairman siya ng Blue Ribbon. Hindi naman siya nakikiusap. Alam niyo naman, suplado si Senator Ping. So, wala ako naririnig na pinagsasabihan na pag tungkol kay Speaker Romualdez. Wala akong narinig. Number 2, hindi naman kasi nagmi-meet eh. Ewan ko lang kung personal na tinatawagin ni Senator Ping, isa-isa sila. Pero ako, wala naman ako. Dahil member din ako. Tapos yung mga ilang kilala ko na nakaupo doon, hindi naman sila tinatawagan. so wala kayong observe na may ganun na nangyayari na napipigilan daw yung minority kapag ang i-discuss na yung mga information or evidence against na naglilink kay Speaker Romualdez o iba pang mas mataas? Si Senator Amy ang tanongin niyo. Sabihin niyo, ma'am, sino ba yung mga pinagsabihan? Sino bang nakausap ng mga minority na yan? At sa tingin nyo, hindi yung gagawin ni Senator Ping Lacson Oo bilang naman. chairman ng Blue Parang hindi Ribbon? mo kabisado si Senator Ping. Ito masuplado yung tao eh. Pero sir, magkakaroon pa ba ng panibagong hearing? At sa tingin nyo, next hearing, dapat tutukan yung Cabral files? That, I don't know, kailangan pag-usapan siguro ng Blue Ribbon kasi may mga nandiyan pa na tinatapos namin. Actually, yung itong sa flood BIR. control, Flood. magagawin ng committee report. Tapos meron pa yung sa BIR ngayon. So, sunod-sunod. I don't know kung anong plano sa Senator Ping. I think magmi-meet kami before the opening ulit na session. Considering na lumabas yung Cabral files, sa tingin nyo, may basihan para yun ay tutukan ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Siguro, reviewin siguro, tignan. Kasi sinasabi yung Cabral files, ang sinasabi ng DPWH, hindi yan official kasi wala naman daw kuan. Ang sinasabi naman ng congressman, hindi, binigay ko ito, nakuha ito. May nagsasabi naman, inisnatch niya raw yun. So,
Sa korte, kasi pag titignan ng korte yung ebidensya, how did you acquire those evidence, di ba? Pero tayo, yung mga media, meron tayong way of acquiring our evidence, di ba? So for now, sir, ngayong bagong taon na magre-resume yung session on January 26, wala pa hong napag-uusapan kung magkakaroon at kailan ang panibagong hearing ng Blue Ribbon about the flood control anomalies. Very soon yata, immediately after, baka a week after Resumption. this January, baka magkaroon ng kasi minamadali na rin dahil nandyan na yung sa BIR, baka magpatong-patong na. Meron pa itong Cabral files. Ewan ko kung iimbestigahan namin yung Cabral files na yan. And then before may so sa tingin nyo din, sir, lame duck na daw yung Independent Commission for Infrastructure at dapat na itong i-abolish? Wala pa namang instruction actually ang Malacanang. Pero kung ako tatanungin mo, di ba yun lang ang purpose talaga nila, di ba? Kaya nga nag-file din tayo ng bill na meron talagang komisyon, na independent body to investigate mga anomalies na ganito, di ba? Hindi lang ika nga sa DPWH kundi lahat ng mga government spendings. Sangayon ho ako doon na magkaroon ng batas tayo na gano'n. Pero yung ICF, pag to my understanding, kaya po itinatag ito para mag-imbestiga po dito sa flood control. Kung na-file naman po lahat na ng kaso nasa ombudsman na po, nasa DOJ, ano pa ho saysay? Okay, may Pero sa narinig nyo, yung kay Senator Amy na may mga next week daw kakasuhan ng ilang senador. Tawagan ko si Senator Amy kasi niya nakuha yun. At bubulong ko sa inyo. Sabihin ko, ito yung mga aarestuhin, ito yung mga kakasuhan. Ito yung promise, iti-text ko, tapos text kita. Pati kayo. Then, sir, something to do also with ICI. Sir, yun nga, sabi Senator Ivy din, madidisband na siya given that there are only 3 officials remaining, no, marami nang nag-resign. You think dapat na ba siyang i-close o magpatuloy po yung ICI, and if magpapatuloy, dapat bang mag-rehire sila since ang dami ng nalagas? Siguro, kung ako ang tatanungin mo, well, under sa executive, pero kung ako, my opinion, kumuha sila ng mga additional tao, yung mga nag-resign. Pero ang pagkaintindi talaga namin, lalo na ako, tinatag yan para mag-imbestiga dito sa flood control na ito, anomaly, kasi nagmamadali nga din yung executive dati, di ba, na kailangan. So, nakuha naman nila. Tapos kami din, we're winding down kasi bibigay namin sa ICI, sa ombudsman, yung mga natuklasan namin dito sa Blue Ribbon. So, I believe, kung may mga kailangan pa imbestigan, why not? Di ba? Bakit sige, tumuloy lang kayo. Why don't you do that? That's your mission, di ba? To unearth, to investigate yung mga anomalya dyan sa flood control. Marami pa, ilang billion yung nawala na pondo, di ba? Tsaka hindi pa lahat naman talaga nakakasuhan. So you still see their significance, sir? Yes. No. Sir, hindi ka ba disappointed? Kasi parang may mga binigay na deadline si Presidente, pati si Ombudsman Remulla na, di ba, before Christmas, before December 15, meron na mga big fish na mga kasuhan o understandable na hindi nila na-meet yung deadline. I wish I can answer that. Pero the problem is, hindi ko alam kung ano nangyari. Well, everybody was waiting, di ba? Yung announcement ng Pangulo, announcement ng Ombudsman. Siguro, meron lang silang tinatapos kasi, di ba, after all, the President said, kailangan airtight daw yung mga kaso para hindi basta-basta ma-dismiss. And I think that's the reason why, kaya nagkaroon ng delay siguro, kailangan nila talaga ng mga airtight na mga kaso, ng mga ebidensya. Pero sir, what should be done? Kasi kaya daw marami nag-resign, kulang sa pondo, abono pa daw yung ibang officials sa ICI. I see. That I don't know. I mean, it's under the executive department. Mahirap naman panghimasukan yan. Mahirap naman manduhan ng Pangulo at sabihin na ponduhan mo yan or what have you. Baka naman talagang there's something else. Sir, about your proposed bill na ibalik o ibaba na sa 10% yung value-added tax, ibig sabihin, yung IVAT, i-abolish na. Hindi naman. Ano? What I'm just saying is bawasan lang po natin. Malaki na rin ho yun, 2% na yun. Kasi actually, tayo lang po yan, tsaka Indonesia may pinakamataas na VAT. Third world na nga po tayo, tapos napakataas pa ho. So, hirap yung taong bayan, di ba? So, suggestion ko, baka pwede naman bawasan natin. Pero isang salient point nung batas natin, ng bill natin is, pag nakita ng Presidente talaga hindi kaya, pwede niya ibalik ulit. Diba? I-suspend muna yung 10%, yung ibalik sa 12%. Yun ang punto natin. Pero, nakausap kami ni Secretary Go. Ang sinasabi ni Secretary Go,
Sabi niya siguro, Sen, magandang gawin natin dyan. Pwede yata yan, pero kailangan natin magbawas tayo ng mga expenses natin. Sabi ko, which part of the expenses? Anong kuan? The infrastructure, security? Sabi niya, depende sa executive yan kung ano. Kaya nga gusto ko sana, pag-usapan namin sa Senate ito, ano ba kung babawasan natin itong 2% na ito, ano ang gagawin natin? Paano natin? Kasi sabi ng Secretary Ralph Recto, ngayon pa lang nga, 12% utang na tayo ng utang.